Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? Senado, tinanggal ko na po yan. Are you saying there's no ACAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion. Have a good day, Duterte diehard defenders. Mga boss, garap pala na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin niyo itong mga boss. Zinero yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Poe ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi punduhan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Okay, sige, walang problema. Pero dapat ang pinupunduhan nyo na program o proyekto ay yung kayang mag-create ng trabaho. Kaya wala naman sanang problema yan, mga Senador Bast. Ang pangunahing layunin nyo ay ang makapag-create ng maraming trabaho. Dahil ang totoo, hindi naman kailangan ng taong bayan ng ayuda. Dahil panandalian lang yan ang dapat trabaho kasi pang matagalan yun. Pero wala naman kaming magagawa sa paggamit ng pondo. Kasi ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero kung sa pang-ayuda lang ang gagawin nyo sa pondo, ang walang hiya nyo naman kung isi-zero nyo ang budget ng PhilHealth, tapos para ilagay lang AKAP, para pang-ayuda mga senador naman, tsaka mga congressman, ganyan ba kayo kawalang kwenta? Lalong-lalo ka na Senadora Grace Poe, Senadora Parmi Marcos at Martin Romualdez, zinero nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan ko yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman naming lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa kapos, ang KITA program para sa 2025 elections. Sige na nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman, di ba mga senador? Kaya nga, 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso. Tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman at mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan? Araw-araw. Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga din nyo alam yan sure. Kami hindi nyo alam yan, kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa punduhan yung PhilHealth. Tapos anong aasahan namin pag nagkanda? Let's say yung kalusugan namin, guarantee letter mula sa mga opisina nyo. Kayo na naman yung bida ko, no? Kayo na naman yung astang mababait, mga walang hiya pala kayo. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo, mga boss. Ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan nating ordinaryong Pilipino. Kaya wag nating hayaan na ganyan lang ang trato sa atin. Karapatan nating mga manggagawa ang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag na gaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni Martin Romualdez, Nina Grace Poe, at lahat ng kabilang diyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan. Nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth. Kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan ay kakandidato ulit sa 2028. Huwag niyong nakawin ang pera namin, mga boss. Karapalan na ang ginagawa niyo sa taong bayan. Maraming salamat, Duterte diehard defenders.